provide everything we need. Healing, restoration, blessings from the grave. From the grave, You were resurrected. you were resurrected. On the cross you saved humanity. Oh God, you give life. You give life to the dead. You turn water into wine. Nothing is impossible for you. The God. Everybody sing. You are the God. Come on, church. You can do miracles, nothing is impossible. As long as we believe, you can do miracles. Our God is the God of miracles. You are the God who can do miracles. Nothing is impossible as long as we believe. You can do miracles. Our God is The God of miracles. oh, 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 the God of miracles. You provide everything. Ushers, can we allow them to settle? Wow. Dito banda meron pa. Ayun. Dito sa unahan meron pa dito. Wow. Wow. God is doing something else in the church. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. God is doing something else in the church. Hallelujah. God is bringing soul to His kingdom. Hallelujah. Let us wait for others to settle. Wow. What a wonderful worship we had. And I believe that God is right now in our midst. Amen? That is very important. Sige, palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Na ako po ay bata pa, no? I used to believe in luck, no? Niniwala ako sa swerte, no? Kayo din. Oh, kayo umiti kasi alam ko kayo din. Kayo din. In some ways or another, we are all guilty of this, no? Pag Disyembre, no, bagong taon, kandarapa tayo sa fruit stand. No? Kahit wala tayong masyadong pera, kailangan lang may bilog. Diba? Hanggang ngayon, yan po yun ay punong-puno ang ating mga tables. No? Dahil naniniwala tayo na swerte ang bilog. Tama po ba ako o tama ako? Diba? Naniniwala tayo sa anting-anting. Naniniwala tayo sa mga agimat. Diba? Ako po ay nung bata ay mayroon akong lolo na quack doctor, no? At siya po ay gumagawa ng mga ganyan, ano? At assistant niya ako. Pag nakalagay ako ng tingga, nasara ko yan, nilagay niya na yung mga orasyon niya, yung mga iba-ibang mga kahoy, puno ng kahoy, mga ugat ng kahoy, mga bato na iba-ibang kulay. Tapos minsan ako patagasulat ng hindi ko alam kung ano mga orasyon yun, tapos nilalagay. Pag natabunan ko na ng tingga yan, 100 pesos na po yan. Di ba? Sideline. Pero totoo, minsan naniniwala tayo sa ganyan. Amen? No, ako, for myself, ay hindi ko naman ito pinili, pero nalibingan ako.
ng diamante sa aking loob ng katawan. No, sabi daw kasi, hindi ko na mapahanap Anong magagawa ko? Sabi ng lolo ko, pag kumidlat daw, ay hindi ako matatamaan kahit pupunta ako doon daw sa mayano. Hindi ako tatamaan. Kasi ako mayroon akong libing. Yan ang sabi ng lolo ko. Pero ngayon, siyempre, hindi na ako naniniwala doon. Amen? O, bato-bato sa langit, ang naniniwala pa rin sa usog ay... Di ba? Yung mga anak natin, nalalagyan natin ng ganyan. Baka daw may masamang hangin, may masamang espiritu, nilalagyan pa natin ng sibit dito. Tama po ba ako? O, tama ako. O, walang choice. Di ba? Ayan. No? Kahit na marami na tayong ikakasal, hindi tayo nagpapakasal kasi baka magsukob. Di ba? Kasi naniniwala tayo pag dalawang magkapatid ay sa isang taon nagpakasal, ay baka may mangyari. Pero alam niyo po, bilang Kristiyano, dapat hindi na dito ang ating paniniwala. Pag nagpayong tayo sa loob ng bahay, pinasaway kaagad tayo ni lola, ni nanay, kasi baka may masamang mangyari. Pero itong maganda, no? Itong maganda. Ano po yan? Maganda ba yan? Kita mo, alam nyo kaagad. Pag kumakati ang kamay, kita nyo, alam nyo kaagad talaga. Pag kumakati daw yung kamay, ay magkakaroon ng pera. Pero bakit ako nung bata pa ako, lagi naman kumakati ang kamay ko, bakit hindi ako nagkapera? Mayroon palang psoriasis, mayroon palang eczema. Kidding aside, dapat hindi bilang Kristiyano, hindi na tayo naniniwala sa swerte. Kasi naniniwala tayo that our God is in control. Amen! Hallelujah! That our God is in control. Kaya nang lumaki na ako, ang pinaniwalaan ko na naman ang pagsisikap. No, dapat daw magsikap ka, magbanat ng buto. No? Magpakahirap ka kung gusto mong maging successful. Totoo naman. Sabi ng isang quote, sabi niya, it is not about luck, it's about hard work and relentless drive for constant progress. No? Pero I have seen in the past at nakita ko sa aking mga mata na kahit na sobrang pagod na ng ibang tao, hindi pa rin sila nagpo-progress. Di ba yung mga tao sa taniman ng palay, mga farmers, nakita ko nyo kung paano sila maghirap. Pero hindi naman sila nag-improve at yumama ng mga tao na pa-relax-relax lang, di ba? No? Ang iba naman, meron namang nakita ko sa construction sites. No, grabe magbuhat ng mga graba. Pero ang mga engineer, ganun pa ganyan-ganyan lang. Sino ang mas successful? Yung naghirap ng todo-todo o yung paganito-ganito lang? Di ba? Minsan, I thought na hindi rin pala puro hard work ang dapat natin gawin para tayo maging successful. Mayroon talagang isang bagay, no, na dapat nating isot. At yan, walang iba kung hindi ang pabor ng Panginoon. Hallelujah! Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Ang atin po ngayong topic is in the right place at the right time. Again, in the right place, in the right time. Ang ating text ay magagaling sa Ecclesiastes 9:11. Pero na-experience nyo na ba na kayo nagdadrive at kayo po ay papasok sa parking? No? Ang daming sasakyan, di ba? At hindi mo alam kung ikaw po ay sa floor na yon ay makapag-park dahil ang daming sasakyan. Pero nang pumasok ka, no, sa parking, papasok ka pa lang. Bigla na lang may lumabas, andun pa malapit sa pintuan. Right place at the right time. Di ba? Napakasarap. No? Na minsan, pupunta tayo sa palengke at naghahanap po tayo ng fresh na isda. Aba, kalahin mo naman, pagpunta mo doon sa stand na iyong suki, pagtindig mo ng pagtindig doon, aba, nagpalit na kaagad siya ng mga panibagong isda. Right place in the right time. Amen? Have you experienced that? No? Si Sister Luz, sabi nga ni Sister Luz ng isang linggo, sabi niya, alam mo, Pastor, nung mayroong aksidente dyan sa Tierra Nevada, tama po ba? May
may nadaganan ng isang puno ng kahoy at patay kaagad. Pero alam niyo po ba na during that time, no, yung several minutes before na nangyari yon, si Sister Luz ay nandito siya sa ating church at pauwi na po siya. Sabi ni Mrs., no, sabi niya, Sister Luz, OT ka na. No, pwede ka na umuwi. Pero sabi ni Sister Luz, hindi muna. Hindi siya muna umuwi. No, hindi muna siya tumawag ng tricycle at pauwi doon sa kanyang inuuwian kasi dadaan siya doon. Pero what do you think? Kung siya po ay dumaan during that minutes, no? O baka naman siya baka siya naman ang nadaganan. Alam niyo, right place at the right time. I have heard a news, no, about one reporter, siya po ay nagko-cover ng isang event sa isang hotel. No? Hindi niya akalain na binomba yung event na yon. Pero alam niyo ba, sa kanyang pagkabigla, ay napunta siya sa isang haligi, sa isang poste. Doon yung bomba. Tapos, nung pumutok yung bomba, biglang dumaan siya dito sa haligi na yon. At kitang-kita niya pa yung mga tumatalsik na mga kamay ng ibang tao, no, mga ulo, pero siya ay libreng-libre. Right place at the right time. Amen po ba? No? Palagay nyo, sino ang naglagay sa mga taong ito o sa sitwasyon na ito para sa pabor mo? Si God, ang Diyos na ating sinasamba. Amen? Hallelujah. Basahin po natin ang sinasabi sa Ecclesiastes 9:11. Sabi dyan, ayaw na bumalik. Sabi dyan, I observe something else under the sun. The fastest runner doesn't always win in the race, and the strongest warrior doesn't always win the battle. The wise sometimes go hungry, and the skillful are not necessarily wealthy. And those who are educated don't always lead successful lives. It is all decided by chance, by being in the right place at the right time. So tayo pong lahat ay manalangin muna sa Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagkabasa ng iyong mga salita. Sinabi mo dito, Panginoon, na yung mga salita ay ilaw, Panginoon, sa aming mga daraanan, Panginoon. Lampara, Panginoon, na siya nag-iilaw, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya po, aking panalangin, Panginoon, na sa oras na ito, O God, ay patuloy kang magpakahayag, Panginoon. Let your word linger, Panginoon, in our minds and in our hearts, Panginoon. Katulad nga ng sinabi mo sa Isaiah 55, Panginoon. Sabi mo, hindi mo hahayaan na ang mga salitang ito, Panginoon, ay mapadpad lamang sa hangin. Kung hindi ito, Panginoon, ay magkaroon ng pakinabang, Panginoon, sa mga taong magtitiwala dito. Kaya ang panalangin ko, Panginoon, ay lubusan, Panginoon, napapakinabangan ng aking mga kapatid ang ihahayag sa umagang ito. Ikaw ang aming pinupuri, ikaw ang aming pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. In the Bible, there are two kinds of time. No? Ang una ay Chronos, ang pangalawa ay Kairos. No? May dalawa. No? Again, Chronos at Kairos. Ano bang ibig sabihin ng Chronos? Ang Chronos is our clock time, no? Measured by seconds, minutes, hour, etc. No? It is governed by the carefully calculated Earth's sweep around the sun. So, ibig sabihin, pag isang ikot ng sun, no? Ikot ng mundo natin sa sun, ay isang araw po yan. No? 24 hours. No? It is measurable. No? Sabi dyan, it is God's ordained time. No? And He did it in in the fourth day of creation. No, nung sinabi niya na magkaroon ng araw, magkaroon ng gabi, at ito'y mahahati. Na yung araw ay siyang magliliwanag sa day, at yung moon naman ay siyang magliliwanag sa gabi. And ito po ang magtatakda ng mga oras, ng mga seasons. No? Yun po ang sinasabi doon sa fourth day ng pagkalikha ng Panginoon. No? Yung pag sinabi natin Chronos, ito po yung walang katapusang mga panahon. No? Na tuloy-tuloy.
hindi napipigil. Ano? Alam naman natin kung sino lang pwedeng magpigil ng panahon. Right? No? Naibahagi ko ito nung ako po ay nag-last preach dito, na pinatigil ng mundo, ng Diyos, ang buwan at ang araw ng isang araw, the whole day. No, pinatigil ng Diyos at siya lang ang nakagawa nun. Diba? Kasi siya ay Diyos ng mga araw at Diyos ng lahat ng bagay. It is quantitative na may measure siya. Ano? For example, kung ako ngayon ay pupunta sa school, may schedule ako ng 8 hours. Yun ang aking pagtuturo. Tapos mag-in ako ng 8 o'clock, mag-out ako ng 5 o'clock. Yan po yung chronos ko. Yan po yung oras ko. No? Sometimes, pag tinanong tayo kung ano po ang nangyari sa ating chronos, no? Sometimes hindi natin ito naalala. No? Kahapon lang kunwari, kung tatanungin kita, ano exactly ang nangyari ng buong araw mo? Sometimes you cannot answer me directly or instantly. Kasi wala namang masyadong mahalaga ng nangyari ng araw na yon. O kaya'y masasagot mo ako dahil routinary yung ginawa mo nung araw na yon. Ay, kasi alam ko yun eh. Schedule ng paglalaba ko yun eh. O alam ko yun eh. Schedule po yun ng aking pag-aaral. So, that's only the time that we knew. Pero naturally, yung chronos are ordinary time. No? Ordinary time. Sabi diyan, this kind of time includes schedules that come from it and make our life doable but hectic. So tayo naglalagay ng mga gawain natin sa time na yon, sa chronos na yon. So ano naman ngayon ang tinatawag na kairos? Kairos is God's appointed moment. So this is divine oportunidad, no? Chance, no? Na binibigay sa atin ng Panginoon. Pwede nating tawagin itong right time in a right place. Katulad ng ating titulo, no? Right time in a right place. Something very significant or special that is happening because of God's favor and grace. No? Gusto niyo ba 'yun? Gusto niyo ba na may mangyayari sa inyong kairos? Everybody say kairos. Ayun. Yun ang inaasam natin. These are the breakthrough that we want to happen in our lives na galing sa Panginoon. Amen? Hindi ko alam kung anong mga bagay na pinapanalangin nyo ngayon. Pero ako po ay naniniwala and this is prophetic and I hope that everybody goes with it. Thus, I believe that for COG General Trias West, this would be our Kairos year. Amen! Hallelujah! Gusto nyo ba yun? Alam nyo, ang ibig sabihin lang yan ay when I say this would be the Kairos year for COG General Trias West, that is also a Kairos year for you personally. Amen. Kasi ang church ay binubuo ninyo. Di ba ninyo? Di ba? Hindi naman ako ang bumubuo ng church, kayo. Right? So, ibig sabihin, pag sinabi ko na, ito po yung panahon na ibubuhos ng Diyos. No? Yung kanyang appointed moments. Yung mga tagal na nating pinagpipray. No? Kairos also means miracles. Kairos also means special and divine movement of the Lord. Katulad ng pagbisita sa atin ng Panginoong Jesus, no, ng first Christmas, nung hindi lang siya ipinanganak, kung hindi lumaki siya at inalay ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin. That's Kairos. No, it is a special happening. Akala natin yung Kairos yung mga malalaki lang, but if your long-standing prayer ay sinagot ng Panginoon sa oras na ito, that would be your Kairos. Amen? Gusto nyo ba na magkaroon ka ng Kairos sa panahon din na ito, sa oras din na ito? Amen. No? So kailangan natin ipanalangin yan sa ating Panginoon. When you say Kairos, it is supernatural.
In Greek mythology, where this word come from, ay ang pagka-describe doon ay yung mga gods daw, ay ng Greek, ay umaano sila, pag sinabi natin kairos, umaano sila, pinipierce nila yung parang tilon na naghihiwalay ng supernatural realm and the real world. At pumupunta sila dun sa real world at binibless yung mga tao. So parang ganun din talaga actually yung kairos. Yung nag-undertake ang Panginoon ng isang appointed time para i-bless ka, kapatid. Kasi yun talaga ang gusto ng Panginoon. In Jeremiah 29:11, sabi niya, yes, I have a plan for you. Yes, to improve you and not to harm you. To give you hope and a good future. Even in Jeremiah, in John 10:10, maliwanag ang pagkasabi ng Panginoon na He came para bigyan kayo ng buhay. At hindi lang buhay na basta-basta, kundi buhay to its fullest. Gusto niyo ba yun? Yun ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon in this Kairos year of COG General Trias West. Amen? Pero sabi ko kanina, supernatural ito. Balikan natin yung teksto na ating binasa kanina. These are the natural. Amen po ba? Sabi diyan, I have observed something else under the sun. The fastest runner doesn't always win the race. Pero ang natural, ay yung fastest runner lagi ang nananalo. Tama po ba? That's the natural. Kaya nga tayo po ay nagtitraining, yung mga runners, para sila manalo. Kasi, naturally, pag the fastest ka, ikaw ang mananalo. Tama. Kung strongest warrior ka, ikaw rin ang mananalo. That's natural. Kung wise ka, usually, you will not get hungry kasi gagawa ka ng paraan. Diba? Pero kung ikaw rin ay skillful, naturally, ay maging wealthy ka. Pero sabi nga ng Panginoon, hindi lahat ay ganun ang nangyayari. Marami tayong kakilala, napakatalino, pero naghihirap. Marami tayong kakilala na napakabilis, very talented, pero naghihirap. Tama po ba? Marami tayong kakilala na very strong, pero nandun sa lansangan, nanghihingi. Tama po ba ako? So, bilang Kristiyano, it is good news to us na kahit hindi tayo ang pinakamabilis, kahit hindi tayo ang pinaka-strongest, kahit hindi tayo pinaka-wise, kahit hindi tayo pinaka-skillful or pinaka-educated, we could be successful sa tulong ng Panginoon. Amen? Sa tulong ng Panginoon. Kailangan lang natin to be in the right place at the right time. Ang chance, ang ibig sabihin ng chance dyan sa Old Testament, in Hebrew, ang ibig sabihin ng chance ay kara. Kara. Na ibig sabihin to encounter, to meet without prearrangement. Or ang ibig sabihin din, right happening, like the Greek kairos. The Greek kairos. So, ang prayer dapat natin ay tayo araw-araw ay laging nasa kairos. Lagi tayo nasa loob ng will ng ating Panginoon. So that whatever God wants us na maranasan, ay maranasan ng bawat isa sa atin. So, paano tayo mapunta doon? Paano tayo laging assured na mayroong kairos na mangyayari sa ating mga buhay? I have here 3 points or 3 keys na gusto kong i-share sa inyo para ma-experience natin yung tinatawag na kairos moment. Kairos moment. I don't know kung ano po yung minimiti yung kairos moment ngayon. Something special. Hello? Something special na minimiti mo. Naniniwala ba kayo na kaya po ibigay yan ng Panginoon? Parang konti lang nag-amen. Naniniwala ba kayo na ito'y kayang ibigay ng Panginoon ngayon din?
Amen. Hallelujah. So I have here three keys na para makita nyo rin yung sarili nyo kung ito po ay nagagawa natin. And I will be using the stories of three women in the Bible para sa bawat isang puntos. Kasi tatlo ang puntos ko. Una ay right response. So, ang kairos pala, kailangan natin i-respond. Hindi lang pwede na i-offer lang ito ng Panginoon nang wala tayong gagawin. Dapat may right response tayo. Amen po ba? No? Ang atin pong gagamitin dito na story ay ang story ni Ruth. Kilala niyo ba si Ruth? No? Si Ruth ay isang Moabita. Hindi po siya Israelita. No? Kumbaga, kung siya po ay nasali sa ating pananampalataya dahil yan sa kanyang biyenan na si Naomi. Okay, so the story started with Naomi when nagkaroon ng tagtuyot sa kanilang bayan sa Israel. So they need to move to other places. At nung sila po ay mapunta dun sa Moabites, ay doon nila na-meet ng kanyang mga anak si Ruth. Kasi may tagutom doon sa Israelita. By the way, yung mga Moabita ay kalaban ng Israelita. But they have no choice. Kailangan nilang pumunta doon para sila po ay makakain. So nagkaroon ng asawa ang kanyang mga anak, ng dalawa niyang anak, at isa sa mga anak niya, ang asawa ay si Ruth. Pero nagkaroon naman ulit ng sudden turn of event. At nagkaroon ulit ng tagutom doon naman sa place ng mga Moabita. At unfortunately, ang asawa ni Ruth ay namatay, pati yung kanyang kapatid. So dalawa ngayon ang naging balo sa mga manugang ni Naomi kaagad. So since hindi na maganda ang sitwasyon sa Moab, sabi ni Naomi, sabi niya, umuwi na kayo sa inyong bayan. Umuwi na kayo sa inyong mga magulang kung mayroon pa kayong uuwian. At ako naman ay pupunta na sa aking bayang sinilangan. At yun po ang Israel. Ang isa niyang manugang ay pumayag at bumalik. Ngunit itong si Ruth ay hindi pumayag at siya po ay sumama sa kanyang binan na si Naomi kasi nakita niya. Ulitin ko, kasi nakita niya, kasi na-experience niya ang God ni Naomi. Na-experience niyo yung God na mayroon tayo. Amen? Nakita niyo kung gaano katapat ang Diyos ng mga Israelita, ang Diyos ng mga Kristiyano. So sabi niya kay Naomi, sabi niya, hindi ako papayag, sasama ako sa iyo. Kung sino ang Diyos mo, yun na rin ang aking maging Diyos. So yun ang response kaagad ni Naomi to the kairos na ino-offer sa kanya ng Panginoon. Ang isurrender ang kanyang buhay sa Diyos. So, walang magawa si Naomi kundi dalhin si Ruth sa kanilang bayan. And the rest is history. Doon na siya pinagpala ng Panginoon. Yung dating walang asawa ay nagkaroon ng asawa. Hindi lang basta-basta asawa, kung hindi asawang mayaman. In the person of Boaz. Di ba? Ang dating nagugutom ay binusog ng Panginoon. Ang dating walang pamilya ay binigyan ng pamilya ng Panginoon. Yung dating walang sino mang pumapansin, ngayon ay naging sentro na. Naging sentro na ng mga usap-usapan sa Israel during that time. Dahil siya po ay nagka-anak, siya po ay nabuntis. Siya po ay, at saka si Boaz ay naging mag-asawa. Let us look at the text in Ruth 4, verse 13 to 17. Sabi dyan, so Boaz took Ruth and she became his wife. When they came together, the Lord made her conceive, and she bore a son. Then the women said to Naomi, blessed be the Lord who has not left you
this day without next of kin. Sino po yung tinutukoy niya? Si Boaz, no? And may his name be renowned in Israel. He shall be to you a restorer of life and a nourisher of your old age. For your daughter-in-law, who loves you, who is more to you than 7 sons, has borne him. Then Naomi took the child and laid him in her bosom and became his nurse. And the women of the neighborhood gave him a name, saying, a son has been born to Naomi. They named him Obed. He became the father of Jesse, the father of David. Look at that, no? Maybe some of us ay, napakasimple lang naman. Siyempre, siya po ay nanay, di magkakaanak. No? Napakasimple naman. Pero, alam nyo ba kung sino si David? Alam nyo ba kung sino si Obed? No? Si Obed ay siya naging lolo ni David at tatay ni Jesse. O sino ba si David? Siya naging tatay ni Solomon. No? At si David ay ang lineage niya, ang pinakadulo na sinasabi natin ay si Jose. O sino ba si Jose? Tatay ni Jesus. 'Di ba? Can you see the blessing, the kairos that happened to Ruth? Biruin mo 'yan, no? Isang kaaway ng Israel. Pero dahil sa pagsunod niya sa Diyos, ay ginawa siyang lineage, no less than Jesus Christ. Amen? Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganun si Ruth. Tama ang response niya. No? Maybe you have already surrendered your life to God. No? Or you have already accepted Jesus as your personal Lord and Savior. And you are in the right track now. Pero napakarami pang pinapagawa ang Panginoon para mag-response tayo ng tama. Sometimes, dahil akala natin ay tinanggap na natin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tapos na ang ating responsibilidad. Pero buhay pa tayo. Ibig sabihin yan, may ipinapagawa ang Diyos sa iyo, kapatid. And He wants you to experience. Sabi nga ni Pastora Jana, no, heaven, no, the taste of heaven ay hindi lang doon mismo natin matitikman sa kabilang buhay. Dito sa mundo, God will allow us His kairos moment kung tayo po ay susunod lamang sa Kanya. Hallelujah. Yes, right response is what we need for us to have a kairos. Secondly, right position. Ang gagamitin naman natin ditong storya ay kay Mary, no, yung kapatid ni Martha. Kilala niyo ba siya? No? Actually, sila po ay laging pinupuntahan ni Jesus. Friends po sila ni Jesus. No, one day, no, nang si Jesus ay pumunta sa kanilang bahay, siguro para mag-C2S, o kaya mag-Bible study, ay itong si Martha ay nagsumbong kaagad kay Jesus. No? Sabi ni Martha, Lord, Panginoon, bakit gano'n naman yung kapatid ko? Ako'y busy na dito sa kusina to prepare something special for you. No? Pero siya, pagdating mo, kaagad siya humarap lang sa iyo at naupo sa iyong paanan. Pagsabihan mo naman siya, Lord. No? Sabi ni Martha. Pero niyo po, ito ang sagot ni Jesus kay Martha. In verse 41 to 42 of Luke 10, sabi niya, but the Lord replied to her, Martha, Martha, you are worried and bothered and anxious about so many things, but only one thing is necessary. For Mary has chosen the good part, that which is to her advantage, which will not be taken from her. Wow. So sabi ng Panginoong Yesus, isa lang naman dapat ang kailangan. Ano lang daw ba ang kailangan? Yung sambahin ang Panginoon. Amen? Tama po ba ako? Isa lang naman ang kailangan ng Diyos Yung isurrender mo yung buhay mo sa Kanya. No, pag nandyan siya, ay dapat ini-entertain natin siya. No? God is here right now, right? Are we listening to Him? Yun ang sinasabi niya Na pag nagsasalita siya, dapat
nakikinig. No? Ang mga taong pinagsasalitaan niya. Amen po ba? No? Hindi naman tayo ginawa ng Panginoon to do everything. Alam ba natin yun? No? In fact, ang gusto ng Panginoon, mag-focus lang tayo sa isang bagay o sa ilang bagay na pinapagawa niya. Amen po ba? No? Hindi tayo dapat yung, gusto ko maglingkod sa Panginoon eh. Dapat, akin yan, musician ako, preacher ako, ako pa yung mag-hold ng ministry na ito. Lahat ng ministry sa'yo na. Hindi po yun ang pinapagawa ng Lord. Ang pinapagawa ng Lord ay mag-focus tayo sa Kanya. Amen po ba? No? Sabi nga sa aking paboritong verse, my life verse is Psalms 84:11, ano? Pero sa ngayon nadagdagan na eh. No, hanggang 10 parang yan yung nag-i-inspire ngayon sa akin. No? Yung dinagdag ko na yung 10. Ang 11 kasi ito yung sinasabi, God is our sun and shield. He bestows favor, and He will not withhold any good things, whose walk is blameless. No, hindi niya pipigilan ang mga magagandang bagay na mangyari sa isang tao na sumusunod sa Kanya. Kasi ganun nga siya, gusto niya mangyari mga mabubuting bagay sa Kanyang mga anak. Lalong-lalo na ang mga sumusunod sa Kanya. But in verse 10, no, sabi ni David doon, sabi niya, better is one day, no, in your house than a thousand elsewhere. No? Sabi niya, no? Sabi niya nga, mas maganda pa na maging doorkeeper ako in your house, no? Than be a master in the tent of the wicked. Kaya my one wish, my one thing na gusto kong mangyari sa akin is to dwell in the house of the Lord forever. Dapat yung laging posisyon natin na connected tayo sa Panginoon. No? God allows us to be busy with other things, no? Pero dapat ang hindi mawawaglit, ang hindi mawawaglit ay ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya gusto kong palakpakan nyo yung mga sarili ngayon dahil nandito kayo. Kasi this is one way, no, na pinoposisyon natin ang ating mga sarili sa pagpapala ng Panginoon. Sabi nga ng mga matatanda, pag may nagsasalita sa harap, dapat ka sa harap. No? Hindi para matalsikan ng laway. Kundi para kung ano ang pagpapalang dala na nagsasalita, ikaw ang unang makakatanggap. Yan, position yourself. Position yourself lagi. No? Para makatanggap ng kairos moment na galing sa Panginoon. And lastly, number 3, right usage. Yung atin ditong gagamitin na istorya ay istorya ni Esther. Sino nakakilala kay Esther? No? Si Esther ay pinanganak sa panahon ng Persia, no? Ng Persian rule. Sabi nga natin, ang lupit ng mga Babylonia, no? Kasi sinakop nila ang buong Israel at ang mga kalapit na mga bansa nito. Matibay yung Babylonia. Pero mas matibay ang Persia. Kasi ang Persia lang naman ang sumakop pa sa lahat ng sinakop ng Babylonia, including Babylon. At dito, nag-i-exist itong si Esther. No? Ang istorya ay ang isang hari, yung hari ng Persia na si Xerxes, ay nagpatawag ng piging dahil sa dami nilang panalo, specifically sa Greek Empire. Kaya nagpatawag siya ng piging 7 days. At inimbita niya yung kanyang asawa, of course, na si Queen Vashti, para umattend sa piging na yon. Pero nag-refuse itong si Vashti. Siyempre naman, no? Hindi sinabi kung anong rason ng kanyang pag-refuse. Pero siyempre, pag babae ka, 7 days na nagiinuman dyan, at tapos nandyan ka, nakaharap, mukhang hindi maganda. So parang mayroong point doon si Vashti. Pero nagalit si Xerxes, kasi siyempre, dahil hari siya, lahat ng kanyang sinasabi ay dapat nasusunod. Kasi kung hindi niya yon sa watain, ay magiging precedent yon na
si Xerxes pala ay hindi sinusunod ng kanyang asawa. No? So ang ginawa ay inano siya, no? Pinaalis si Queen Vashti. At nagkaroon ng parang beauty pageant, nag-announce na kung sino yung available na babae, na birhen, ang pwedeng pumalit sa reyna. At napili si Queen Esther. Ayan. Tapos si Queen Esther ay meron po siyang pinsan na si Mordecai na talagang full-blooded na Israelita. Ito namang si Haman na kanang kamay ng hari ay habang siya po ay pumupunta sa mga bayan-bayan, ay nadaanan niya itong si Mordecai. At nung pinaluhod sa kanyang harap itong si Mordecai, ay hindi lumuhod. Hindi siya ina-acknowledge ni Mordecai si Haman, kaya nagalit itong si Haman. No, dahil kanan kamay siya ng hari, ay gumawa siya ng device para malipol ang lahat ng mga Israelita during that time. No, pero dahil nga mas mataas ang queen, tama po ba? No, sa chess mas mataas ang queen, tama. Magaling yung queen, di ba? So pumunta si Mordecai kay kanino? Kay Queen Esther. At sinabi niya na sabihin mo ang plano ni Haman kay King Xerxes. Nung una medyo natakot si Esther, no, dahil wala nakakapasok, no, sa kwarto ng hari nang walang appointment. No, siya dumiretso siya, no, at the rest is history. So nakumbinsi niya yung hari for the benefit of the Israelites. So natwart ang plano at nakaligtas ang lahat ng mga Israelita. Pero nung kinukumbinsi pa lang ni Mordecai si Queen Esther, ito po yung kanyang sinabi, no? Mordecai sent this reply to Esther. Sabi niya, "Don't think for a moment that because you're in the palace, you will escape when all other Jews are killed. If you keep quiet at a time like this, deliverance and relief for the Jews will arise from some other places. But you and your relatives will die. Who knows if perhaps you were made queen for just such a time as this." Alam nyo, ang pagpapala, yung Kairos moment na ibibigay sa atin ng Panginoon, ay may dahilan. Amen? Yung dahilan kay Queen Esther ay para maligtas ang bayan ng Israel. No? At na until now, ay kanalang sineselebrate. No? Kung hindi nyo po alam, ito po yung dahilan ng Feast of Purim, no, sa Israel, na kung saan natwart nila yung plan para lipulin, parang genocide, no, ang lahat ng mga Israelita. Kaya pinagpapasalamat nila ito sa Panginoon. Si Queen Esther ay nakaranas siya ng Kairos moment ng Panginoon nang siya po ay magiging queen. Ang point dyan is, nagamit niya ba ang kanyang Kairos moment for the glory of God? Yes. Ginamit niya ang Kairos moment niya for the glory of God. Many people today have already experienced the blessings, the Kairos of the Lord. Ang tanong, nagamit ba ito ng tama? O ginamit lang ba ito natin sa ating pansariling kapakanan? Ano ba ang kagustuhan ng Panginoon pag tayo'y ibibless niya? Sabi sa Korinto, ibibless ko kayo para marami kayong ipagkawang gawa. Papaapawin ko kayo para yung mga aapaw sa inyo ay wala na kayong dahilan para hindi maibigay sa ibang mga taong nangangailangan. So, papaapawin talaga tayo ng Diyos. Kaso lang, baka hindi tayo pinapaapaw ng Diyos kasi alam ng Diyos ang motibo natin. Now is the time para kausapin ang Diyos. Now is the time para makipag-covenant sa Panginoon na, Lord, pagpalain mo lang ako. Gagamitin ko ito for your glory. Amen po ba? Tumayo na po tayong lahat.
Maybe some of you ay taliwas ang kalagayan. Maybe some of you ay hanggang ngayon hikahos pa rin. Maybe ang iba sa inyo ay may sakit. Maybe ang iba sa inyo ay may mga relationship pa rin na hindi maayos-ayos. Pero alam niyo po, ang sabi ng Panginoon, in Romans 8:28, He can cause all things to work for those who love Him, who have been called according to His purpose. Pero ngayon, siguro hindi nyo maintindihan yan. Baka sabihin mo, Pastor, ano yung good sa may sakit? Anong good sa may utang? Anong good sa may kaaway? Anong good sa sitwasyon namin na hindi mo alam? Pero I come here to tell you that God can do the impossible. Amen. Na kahit na feeling mo ilang years mo na yan, nararanasan, kaya ng Diyos na baguhin ay yung sitwasyon, kapatid. Sabi nga sa Galatians 6:9, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. So gusto nyo bang makaranas ng Kairos moment sa Panginoon? Alam nyo, yung sikreto is to surrender again and again sa Panginoon. Amen? Patuloy na iaalay ang lahat sa Diyos, knowing na hindi pwede tayong mag-rely sa ating mga lakas, sa ating mga talento, sa ating mga education. Di ba nakita naman natin kanina? Kayang-kaya ng Diyos sa isang sunog nga lang eh. Sa bahay mo, lahat yan mawawala. Now it's time to rely on the one who could give us the Kairos, the one who could give us breakthrough and miracles in our lives. Naniniwala ba kayo doon? Kung kayo po ay naniniwala doon, pwede natin itaas ang ating mga kamay. Hallelujah. 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 I don't know about you, but the Lord's invitation is really strong right now. Na kung gusto nating maranasan yung Kairos, hallelujah, pwede nating isigaw yan. Hallelujah, pwede nyo isigaw yan na gusto nyo maranasan yung Kairos. Hallelujah! Hallelujah! At pwede pa yan ma-level up by taking your step forward and offer this prayer to God in His altar. As we sing this song, I invite everyone to come to the altar of the Lord. Kung gusto nyo maranasan ang freedom, kung gusto nyo maranasan ang pagpapala ng Panginoon, kung gusto nyo maangkin ang sinasabi ng Diyos na Kairos for COG General Trias West. Hallelujah. Let us sing this song. Hallelujah. Come on, come on, come. Come to His altar. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.